We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Martes. Magsasaka at alagang kalabaw, patay matapos tamaan ng kidlat. Motorsiklong galing sa drive-thru, sumalpok sa tricycle. Insidente sa pool sa CCTV. Bahagi ng lupa sa ginagawang access road sa Calasiao, Pangasinan, gumuho dahil sa mga pag-ulan. At 2,000 kilo ng isdang malaga, inihaw at nilantakan sa Bugay, Cagayan. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Basantos siyang aram na imbag gamale maya pagat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Classrooms ng ilang paaralan sa Dagupan City na nasira ng lindol noong 2022 muling ipinagamit sa mga mag-aaral ngayong pasukan. Ang detalye ng balitang yan ihahatid live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, pangalawang araw ngayon ng balik eskwela at kasabay nga niyan tiniyak ng DepEd na sapat ang bilang ng mga silid-aralan sa iba't ibang eskwelahan sa Region 1. Nagamit sa mga learner ang 18 silid-aralan sa 2 gusali ng Federico Serralde Integrated School sa Barangay Bunuan, Binloc, Dagupan City. Naayos ng mga silid matapos masira ng malakas na lindol na tumama sa Hilagang Luzon noong July 2022. Napakalaki talaga na ginhawa sa aming mga guro, especially sa mga estudyante na hindi nasiksikan sa kanilang mga kwarto. At the same time, yung init kasi, lalong-lalo na doon pa kami sa kabilang building, talagang ang init. It's necessary po kasi sa mga students na may mga room po and makakapag-aral po kami ng maayos at maaliwalas po yung paligid po namin ngayon na may room na po kaming sarili. Bukod sa pagsaayos ng mga gusali o silid-aralan na naapektuhan ng lindol, tuloy-tuloy rin ang konstruksyon ng mga bagong silid-aralan sa Dagupan City. Ang LGU has been providing us school buildings, as a matter of fact. Yung iba, multi-level nga. In some 5 schools na ang ongoing and as promised ni Mayor, may mga 4 pa na gagawin. Tiniyak ng DepEd Regional Office 1 na sapat ang mga silid-aralan sa rehiyon kung magkaroon man ng kakulangan sa mga silid-aralan dahil sa pagtaas sa bilang ng enrollees, maaaring magpatupad ng shifting ng klase sa mga paaralan. Chris, karamihan na sa mga paaralan sa Region 1 ay balik na sa regular classes. Ibig sabihin ay hindi na sila nag-i-implement pa ng shifting ng klase dahil meron ng mga available na classroom sa mga eskwelahan region-wide. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Samantala, target na bilang ng mga estudyante sa Mangaldan National High School ngayong 2024-2025 bigong makamit ng pamunuan ng paaralan. May ulat si Claire Lacanilaw Dungka. Sa pangalawang araw ng pagbabalik eskwela, sinamahan ng inang si Silly Visperas ang kanyang 16 anyos na anak para ipa-enroll sa Mangaldan National High School. Late daw silang nakakuha ng mga requirement, kaya ngayon pa lang nakapag-enroll. Sinamahan ko lang kawawa din. Nice namin yung kuwan doon sa mga teacher niya o clearance niya. Mga pag-aral, mga pagtrabaho. Ayon sa pamunuan ng Mangaldan National High School, mula sa 8,400 na target enrollees, umabot lang ngayon sa 7,900 na mga estudyante ang kanilang naitala para sa school year. Kaya naman nananatiling bukas hanggang sa susunod na linggo ang enrollment, lalo't inaasang marami pang hahabol na late enrollees. Asahan natin yung pagdagsa pa rin ng mga late enrollees natin. Ang naging dahilan nila siguro dahil sa nakalipas na hagupit ng habagat, ganyan din ng bagyong Karina.
At yung mga iba ay sa malayong lugar pa ho yata nagbakasyon. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang paglilinis at pagsasaayos ng mga pasilidad sa paaralan kahit nagsimula na ang pasukan. Iikot tayo para masiguro na natin na maayos at malinis pa rin po ang ating eskwelahan. Kasi po, nung Brigada Eskwela, medyo hindi naging maganda yung implementation natin gawa nga ng bagyong Karina. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. Isinailalim sa state of calamity ang Ilocos Norte. Base ito sa inaprobahang resolusyon ng Sangguniang Panlalawigan. Umabot na kasi sa mahigit 1 billion pesos ang halaga ng mga nasirang infrastruktura at agrikultura sa lalawigan. Dahil sa pananalasa ng nagdaang bagyong Karina na sinabayan pa ng habagat. 134 barangays at 3,288 na pamilya ang naapektuhan ng kalamidad. Nahatiran na rin ng tulong ang mga apektadong pamilya. Motorsiklong galing sa drive-thru sumalpok sa tricycle sa Lawag City. Insidente sa pool sa CCTV. Yan at iba pang balita sa report na ito. Sugatan ang 49 anyos na babaeng rider ng motorsiklo matapos makasalpukan ng isang tricycle sa Lawag City. July 28 linggo, galing daw sa drive-thru ng fast food chain ang rider nang biglang pumasok sa kalsada at nasalpok ang tricycle. Tumilapon ng rider. Sugatan ang 3 pasahero ng tricycle kabilang ang isang menor de edad na dadalhin sana sa ospital. Nasa maayos ng kondisyon ng mga sangkot sa aksidente at nagkasundong aaregluhin na lang ang aksidente. Duguan ng datna ng autoridad ang 25 anyos na lalaking naipit sa minaneho niyang mini truck makaraang sumalpok sa poste ng Welcome Arc ng San Vicente, Ilocos Sur madaling araw ng July 27. Halos 1 oras bago natanggal sa pagkakaipit ang driver na ngayon nagpapagaling sa ospital. Sa investigasyon ng PNP, nakitaan ng saksak sa braso ang biktima. Makikipagkita raw sana ang biktima sa textmate na babae pero lalaki ang pumunta sa kanilang meeting place. Doon siya sinaksak. Sa takot at pagmamadaling dalhin ang sarili sa ospital, naaksidente ang biktima. Sa follow-up operation, naaresto ang 23 anyos na sospek pati ang kanyang live-in partner na textmate ng biktima. Wala pang pahayag ang mga nahuli pero ayon sa PNP, nagsisisi raw ang sospek na lalaki sa kanyang ginawa. Maharap sila sa kaukulang kaso. Ivy Hernando, CJ Torida, One North Central Luzon. Bahagi ng lupa sa ginagawang access road sa Calasiao, Pangasinan gumuho dahil sa mga pag-uulan. May ulat si Russell Simorio. Binalikan ng barangay tanod na si Mang Jimmy ang mga itinanim na malunggay sa gilid ng ginagawang access road sa barangay Nalsian, Calasiao, Pangasinan. Pero nanlumo siya nang makitang natumba na ang ilang puno ng malunggay. Gumuho kasi ang lupa sa ilang bahagi ng ginagawang access road dahil sa pag-ulan na dulot ng habagat at nagdaang bagyo. Dumusdos sa silong. Kaya yung mga tanim namin na natanggal. Yung mga ulan, bagyo. Malapit na itong mga guho. Ito yung ginagawang access road dito sa Barangay Nalsian at kung mapapansin natin, yung ilang bahagi ng ginagawang access road, yung mga lupa na itinabon dito ay gumuho na dyan sa baba. At kung magpunta pa tayo dito sa may gitna ng ginagawang access road, kapansin-pansin na nagkaroon ito ng malalaking bitak at uga at pinangangambahan na kapag nagpatuloy pa ang mga pag-ulan, posibleng gumuho din yan dyan sa baba. Nakikipag-ugnayan ng Barangay Council sa DPWH para maayos ang nasirang bahagi ng kalsada. Meron na po kaming mga tao sa field, sir. Nagbabalidate po lahat ng yung mga ating mga nasira, mga damages. Kasama po ang DPWH, yung sa maintenance site at sa planning. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio, One North Central Luzon. Sabay-sabay na inihaw ng mga residente ng Bugay, Cagayan ang 2,000 kilos ng isdang malaga sa kanilang 3rd Malaga and Guraman Festival 2024 noong Biyernes, July 26. 3 taon ang ipinagdiriwang ang festival na layo magkaroon ng food security, food tourism at economic activity sa bayan. Hulyo ipinagdiriwang ang Malaga at Guraman Festival dahil ito ang buwan ng harvest season.
Isinabay rin sa kapistahan ng groundbreaking ceremony ng cold chain facility na magsisilbing storage ng mga aning isda sa bayan. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Arestado ang 33 anyos na driver sa drug bypass operation sa Mangaldan, Pangasinan. Nakaalerto, Claire Lacanilaw Dungka. Timbog ang 33 anyos na lalaki sa isinagawang bypass operation ng Mangaldan PNP sa Barangay Poblasyon, Mangaldan, Pangasinan gabi ng July 29. Nakuha sa sospek ang aabot sa 6 na sachet ng hininalang shabu na nagkakahalaga ng 122,400 pesos. Ayon sa otoridad, una na siyang kinontak sa text message para bumili ng illegal na droga. Sa investigasyon, driver ng isang transport service ang sospek sa Maynila na sumasideline raw sa pagbebenta ng illegal na droga. Isang concerned citizen naman daw ang nagsumbong sa illegal nitong aktibidad. Report nga po na magkakaroon po ng bentahan ng pinagbabawal na gamot dito po sa area natin. Kaya agad-agad nagsagawa ang ating kasamahan ng bypass operation na nagresulta naman sa pagka-aresto ng isang individual. Iniimbestigahan pa ng pulisya kung sino-sino ang network ng sospek sa pagbabagsak at pagbebenta ng illegal na droga sa probinsya. Naharap sa paglabag sa Dangerous Drugs Act ang sospek na tumanggi ng magbigay ng pahayag. First time yung mahuli kasi easy money itong drugs eh. Pag hindi ka nahuli, hayahay sila. Pag nahuli, sorry. Kasi kahit first time offender siya, sa dami nung nakuha sa kanya, hindi siya makapag-avail ng plea bargaining. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw Dungka, 1 North Central Luzon. Patay ang magsasaka at ang kanyang alagang kalabaw matapos tamaan ng kidlat sa Cabanatuan City. Tutukan sa ulat ni CJ Torida, exclusive. Nasawi ang isang magsasaka at kanyang alagang kalabaw matapos tamaan ng kidlat sa gitna ng bukid sa Barangay Bangad, Cabanatuan City, Nueva Ecija, bandang tanghali ng July 28. Nakilala ang magsasaka na si Damian Magbitang. Kwento ng kanyang asawa, kumukulog daw noon pero umalis pa rin ang kanyang asawa para tumulong sa gawain sa bukid. Nga po lagi na pinagsasabihan sa umuulan at lalo po kumukulog po Sumisilong po siya. Ayon sa mga nakakita, nakatayo raw sa likod ng kariton ang biktima nang makidlatan sa ulo. Patay rin ang kanyang kalabaw habang nakaligtas ang isa pang magsasaka na kasama niya. Yes po, pagka nararamdaman na po natin na malakas na po yung ulan at may mga kidlat na po, unang-una po iwasan na po nating lumabas sa ating mga tahanan. Patuloy na pinag-iingat ang mga magsasaka na sumilong kapag masama ang panahon o may thunderstorms. Umiwas sa mga open field, matataas na puno at mga bakal na posibleng tamaan ng kidlat. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Ilang residente sa Kalasyaw, Pangasinan na naapektuhan ng pagbaha, pinapataasan na ang kanilang mga bahay. Narito ang report. Humuhupa ng baha sa ilang bahagi ng Barangay Talibao, Kalasyaw, Pangasinan. Maliban na lang sa Sitio 3 na catch basin ng baha. Nananatili sa mataas na bahagi ng kanilang bahay si Aling Angeline. Takot siyang lumusong sa baha at baka tamaan daw ng leptospirosis. Wala naman akong gagawin dyan sa laba. Pag magluluto na ako, bababa ako. Bumabaha pa rin. Sa pagganda ng panahon, sinamantala ng ilang residente na pataasan ang kanilang mga bahay. Si Mang Willie, pinapataasan din ang kanilang garahe upang hindi abuti ng baha ang kanilang mga sasakyan. Malalim dito, doon ang garahe natin, namin dito, doon sa malalim, kaya ginagawa namin para masigurado yung mga sasakyan. Balik normal na rin ang konstruksyon ng road elevation project sa barangay. Samantala, may mga nakalinya pang road elevation project ang DPWH sa Kalasyaw, lalo na sa mga low-lying area. Kasado na ang pondo para sa proyekto. Meron pong dalawang roads na nakapropose po dyan, parang dalawang project ng road. Aba. Tapos isang flood control po. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Grade 6 pupil sa Lawag Central School pansamantalang nagkaklase sa school canteen
dahil hindi pa tapos ang ginagawang silid-aralan. Sundan sa report. Tuloy ang diskusyon ng guro habang nakikinig ang mga mag-aaral. Ito'y kahit pa nagkaklase sila sa kantin ng paaralan. Ganito ngayon ang sitwasyon ng grade 6 pupils ng Lawag Central Elementary School sa Ilocos Norte. Dinala sa kantin ang silya at gamit ng mga mag-aaral para magsilbing makeshift room. Hindi raw kasi umabot sa pagbubukas ng klase ang inaayos na classroom para sa grade 6. Walang blackboard pero may flat screen TV para sa visuals ng mga guro. May electric fan din sa kantin. Wala naman daw reklamo rito ang mga mag-aaral gaya ni Jericho. Ang importante raw, magapagsimula na sila ng klase. Komportable naman po kami dito sa classroom. Hihintayin na lang po namin na magawa yung isang building kaysa sa po wala kaming pagbasaan po dito sa... Kaya dito na lang po kami sa kanila. Sabay-sabay rin ang break time ng mga mag-aaral kaya hindi naaabala ang klase kapag recess. Ayon sa school principal, pinamamadali na ang pag-aayos sa mga silid. Ito ang masasabi ko lang, magtiyaga lang muna tayo habang ginagawa ang ating mga classroom. Nakausap ko na ang kontraktor at binigyan naman kami ng talagang sinabi niya na within 2 weeks ay matatapos na nila ang mga kisame. Ayon naman sa SDO Ilocos Norte, may 372 na public elementary at high school sa probinsya ang sumabay sa balik-eskwela ngayong school year 2024-2025. Kasama si Rebs Velasco, CJ Torida, One North, Central Luzon. Paggawa ng basket, bayong at uniforme, kumikitang kabuhayan ng mga PDL sa Dagupan City. Silipin sa report. Bayong making, basket making, coin bank making at paggawa ng uniforme, ilan lamang ito sa kabuhayan ng ilang persons deprived of liberty sa BJMP sa Dagupan City. Para sa ilang PDL, malaking tulong ito para may pangtustos sa kanilang pamilya. Kahit nasa kulungan, meron daw silang pinaglilibangan at pinagkakakitaan. Abalang ilan sa paggawa ng uniforme na talagang in-demand ngayong pagbabalik eskwela. Napakalaki po ng tulong ng livelihood program po, ma'am, kasi dito po kami nakakakuha ng ibibigay din po namin sa aming pamilya at panggastos na rin po sa pang-araw-araw, ma'am. Ang negosyanteng si Mary Rose, malaki ang naitulong ng mga PDL sa kanyang negosyong patahian. Kaya bilang kapalit, patuloy siyang dumadalaw sa BJMP upang turuan ng mga PDL ng teknik sa pananahi. Tinuturuan ko silang gumawa ng basic pattern ng pang-school uniform. Like kagaya po ng mga polo, t-shirt, ganyan. So tinuturuan ko yung mga PDL na matuto na sa ganun. Meron din po silang malaman, makatutunan ng konting kaalaman din po. Bilang bahagi ng Skills Enhancement Program ng BJMP, sumailalim din sa barista training ang ilang PDL sa pangunguna ng TESDA. Makatatanggap ng National Certificate Level 2 Accreditation ang mga PDL na magtatapos sa training. Pwede namin i-apply ito pag kami nakalabas at magkaroon kami ng magandang trabaho. Malaking tulong po yan, Ma'am Claire, para kahit nandito yung mga PDL natin, at least mayroon pa rin silang magagamit na panustos dun sa mga pangangailangan ng kanilang mga pamilya na nasa labas. Kasama si Jing Dakanay, Claire Lacanilaw Dungka, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga kapuso, wala ng LPA sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, lumabas ito ng PAR kaninang umaga at tuluyang nag-dissipate o nalusaw. Sa ngayon, wala nang humahatak sa habagat pero magpapatuloy ang epekto nito sa ilang bahagi ng bansa kasabay rin ng posibilidad ng localized thunderstorms. Sa datos ng Metro Weather, magpapatuloy ang mataas na tsansa ng ulan sa Ilocos Provinces, Apayao, Cordillera, Cagayan, Isabela, Nueva Ecija, Tarlac, Pangasinan at Pampanga. Malalakas pa rin ang ulan sa ilang lugar kaya maging alerto sa banta ng mga pagbaha o landslide. Posibleng ulanin ang iba pang bahagi ng bansa.
72 anyos na lalaki nalunod sa fish pond sa Lingayen, Pangasinan habang nanguhuli ng isda. Yan at iba pang balita sa report. Tanging sa larawan na lang makikita ni Aling Estela ang kanyang 72 anyos na mister na nalunod sa fish pond sa barangay Basing, Lingayen, Pangasinan kahapon July 29. Kwento ni Aling Estela, alas 7 ng umaga nang magpunta sila sa kanilang binabantayang fish pond. Lumusong ang biktima sa palaisdaan upang manghuli ng isda na uulamin nilang mag-asawa. Pero makalipas ang 1 oras, nakita na lamang daw ng misis na lumutang na sa fish pond ang kanyang mister. Siyempre masakit, sir. Sa hirap ng buhay. Masakit sa puso, sir. Pero hindi ko alam na mangyari doon sa kanya. Rumisponde sa lugar ang MDRRMO. So pagkapunta nila doon, sir, is wala na talaga, sir. Yung ating victim, sir, patay na, sir, kasi nakalutang na rin. Ayon sa pulisya, maaring inatake ng sakit sa puso ang biktima, nawalan ng balanse at tuluyang nalunod sa fish pond. Walang nakikitang foul play ang pulisya sa insidente. Pinaghahanap ng mga rescuer ang isang lolo na pinaniniwala ang nalunod sa isang sapa sa barangay Malalinta, Tuaw East, Cagayan noong Huwebes, July 25. Ayon sa Task Force Lingkod Cagayan Quick Response Team Tuaw, pauwi na ang 60 anyos na biktima kasama ang asawa nang biglang naputol ang tinatawirang kahoy kaya nahulog sa sapa. Agad naman daw humingi ng saklolo ang asawa ng biktima pero hindi nila nakita sa lugar kung saan siya nahulog. Posible raw na tinangay ng malakas na agos ng tubig sa sapa ang biktima. CJ Turida, Russell Simorio, One North, Sancha, Luzon. Malawakang inspeksyon sa mga paupahang bahay at dormitoryo sa Dagupan City isinasagawa ng BFP. Sundan sa report. Tuloy-tuloy ang inspeksyon ng Bureau of Fire Protection sa mga boarding house at dormitories sa Dagupan City. Kabilang sa mga sinuri ng BFP ang electrical wirings at outlet ng mga paupahang bahay para matiyak ang kaligtasan ng mga tenant, lalo ng mga estudyante. Before mag-start po yung pasukan po natin, mga klase po natin, is na-inspect na po lahat ng mga facilities natin, yung mga schools, apartments and dormitories, ma'am. So ongoing naman po siya as of now, ma'am. Nakikipag-ugnayan ng BFP sa mga opisyal ng barangay para matutukan ang mga iligal na nagpapaupa ng boarding house. Kasi ang problem kasi natin, ma'am, baka meron po yung mga nagpaparenta, ma'am, mga ng mga bogus, walang business permit, ma'am. Yun po ang problem natin, kasi hindi na po talaga natin ma-check yung mga yun, ma'am. Nasa U-Belt ang barangay Tapuac, kaya maraming boarding house at dormitories sa lugar. Regular naman daw ang monitoring ng barangay sa mga paupahang bahay. Kasi may resolution din po kaming ginawa. Bago ka kumuha ng permit, kailangan mayroon kang fire extinguisher ng mga boarding house. Tiniyak din ng mga may-ari ng mga boarding house na tumatalima sila sa mga panuntunan ng LGU at BFP. Sa aming mga regarding sa connection ng kuryente, duman naman yan sa sa opo. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Mga kapuso, nag-umpisa na ang bagong Regional Proof of Purchase promo ng GMA. Ang Kapuso, Kasiyahan Panalo. Pwedeng magpadala ng entries sa mga kapuso sa Dagupan sa Pangasinan, Naga sa Bicol, Cebu at Cagayan de Oro para may chance sa manalo ng maraming papremyo. Ang official sending of entries ay nagsimula noong July 6, 2024 at magtatagal hanggang August 16, 2024. Pwede maghulog ng entries sa GMA Regional TV stations sa Dagupan, Bicol, Cebu at Cagayan de Oro at sa mga piling local supermarkets at groceries sa participating locations. Bumisita lang sa official Facebook pages ng GMA Provost, GMA Regional TV, Super Radio DZBB at Barangay LS para sa kumpletong listahan ng Dropbox locations. Mag-ingat sa fake news, fake Facebook accounts o scam texts. Tutok lang sa GMA o bumisita sa official Facebook page ng GMA Promos para sa complete mechanics at announcements. Beauty Queen na Tubong Pangasinan nagpasalamat sa mainit na pagsalubong ng mga kababayan sa kanyang grand homecoming. Tunghayan sa report. Beauty with a Purpose. Iyan ang pinamalas ng 25 anyos na Pangasinan Pride na si Nikki Buenafe.
Tubong Binmali, Pangasinan na kinoranahan bilang Miss Multinational Philippines 2024 sa Miss World Philippines 2024 pageant noong July 19. Nagsimula ang kanyang pageant journey noong 2023 kung saan itinanghal siya bilang Miss Binmali 2023 at naging Limgas na Pangasinan 2023. Well, I'm extremely grateful that I was able to bag the Miss Multinational title in my first national pageant, which is the Miss World Philippines. Sa kanyang grand homecoming, pinasalamatan niya ang lahat ng nasa likod ng kanyang tagumpay. Patuloy naman ang kanyang paghahanda sa international pageant para sa Miss World Multinational 2024 na gaganapin sa India. You know, to all the girls who are dreaming of being a beauty queen, I just want to tell them to believe in themselves. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. Mga kapuso, sa simpleng bayan ng Marcos, Ilocos Norte, may nakatagong yaman ng kalikasan na matatagpuan sa Sitio Karagsakan, Barangay Elizabeth. Ito ang Simbukel Falls. Sa loob ng 10 hanggang 25 minuto na trekking, mararating mo na ang talon. Ang salitang Simbukel na ibig sabihin ay bilog ang siyang hugis ng basin ng waterfalls. Hindi kalaliman ng tubig ng waterfalls at dahil malakas ang bagsak ng malinis at malamig na tubig, tiyak na maengganyo kang maligo. Luntian ang paligid kaya Instagrammable at perfect sa mga nature lover. Ngayong tag-ulan, mas maganda raw bisitahin ang Simbukel Falls dahil sa gana sa tubig ito. Payo lang sa mga magpupunta sa falls na doblehin ang pag-iingat at alagaan ang lugar. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.